Pwede mo pakisabi sa kanan kaliwa mo, sa likod at harapan mo, sabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Just bless your brothers, your sisters. Sabihin mo, hindi aksidenteng narito ka ngayon. God will speak to you. Just release the blessing from the Lord. Amen and amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Praise God. Palapit na po ng palapit ang Kapaskuhan. Sino po ang excited ng Kapaskuhan ito? Parang hindi na po yata excited, ha? Actually, isa po sa statement na sinasabi sa buong mundo, pinakamahaba daw na mag-celebrate ng Kapaskuhan ay mga Pilipino. Dahil pagpasok pa lamang ng September, ay nandyan ang spirit of Christmas. Sumisilip na daw si Jose Marichan. Praise God. Pero alam nyo, habang tumatagal, para napapasin ko, hindi na ganun kabigat yung Kapaskuhan sa iba. Pero sa ating po, patuloy natin itong celebrate, patuloy po natin ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. But kaya po next week, we're going to start a brand new series po next week. Amen. But today, ako'y kinausap ni Lord na ating pong pag-usapan, itong mula sa talata ng Micah chapter 2, verse 13. Handa na ba kayong makinig ng Word of God? Again, sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang papayag. Sige, magsalta tayo sa katabi natin, ulitin mo, sabi mo, kapatid, huwag kang papayag na wala kang matanggap kay Lord. Kaya po, please po, alisin natin ang anumang hadlang, bawal ng mga naka-cellphone, magbubukas ng Facebook, ng Messenger, lahat po tayo tutok sa Word of God. Sabi ng Micah chapter 2, verse 13, the one who breaks open will come up before them. They will break out, pass through the gate, and go out by it. The king will pass before them with the Lord at their head. Ang sabi sa Tagalog ganito, para maintindihan natin, Micah 2:13, magbubukas ang Diyos ng daan. Sabi sa katabi mo, magbubukas ang Diyos. Hallelujah, magbubukas ang Diyos ng daan para sa kanila at palalayain sila mula sa pagkabihag. Magtatakbuhan silang palabas sa pintuang lusod at magiging malaya. Si Yahweh mismo na kanilang hari ang sa kanila ay mangunguna. Ito po'y sinulat ni Prophet Micah na kung saan 700 before Christ, that time, ang bayang Israel ay nahati po sa dalawang kingdom, may Judah at may tinatawag na Israel. At that time, nangungusap siya sa northern part and some part of the southern, na kung saan ay muling ibabalik ng Diyos yung kagalakan, yung kalayaan sa buong bayan ng Israel. So ating mo pag-usapan ngayon is about breakthrough is for you. Sabi mo sa katabi mo, breakthrough is for you. O sabihin na naman natin sa ating sarili, breakthrough is for me. Now, pag sinabi pong breakthrough, may malaki pong kaibahan yan doon sa breakthrough na sinasabi ng mundo. Siguro hindi natin bibigyan pa ng kahulugan yung breakthrough ng tinatawag na sa Google o doon sa dictionary. Alam natin pag sinabing breakthrough, ibig sabihin mayroong nangyaring maganda mula doon sa sarado na buksan. Pero ano ang biblical definition pag sinabing breakthrough? Ano ba sinasabi ng Bible pag sinabing nagkaroon tayo ng breakthrough? Ngayon, mahalagang tanong ko muna bago natin pagpatuloy, sino rito gusto magkamit ng breakthrough mula kay Lord? Taas ang kamay. O, tingnan mo yung katabi mo kung nakataas ang kamay. Yung ayaw magtaas ang kamay, sabi mo sa kanya, yung breakthrough mo, kukunin ko yan. Kailangan lahat tayo umaasa at naniniwala na yung breakthrough ay talagang para sa atin. Amen. So what is the definition of biblical breakthrough? Una, we have to understand, ang breakthrough na mula sa Diyos, siya ang gumawa. Okay? So again, pag sinabing biblical definition ng breakthrough, hindi ikaw gumawa, hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil madiskarte ka, kundi ang Diyos ang gumawa. Nandiyan kayo? So ang isang definition ng breakthrough, it is God Himself moving ahead of you. Pag sinabing breakthrough, ang Diyos ay kumilos at nanguna sa iyo para anumang hadlang, anumang pumipigil, anumang pader ay mawala. Kaya nagkaroon ka ng breakthrough. So una, maintindihan natin. Again, ang breakthrough, ang Diyos ang gumawa mula sa kanyang salita. Kasi kung ikaw ang gagawa nun,
Breakthrough mo yon, nagawa mo. Ikaw ang magmamalaki, ikaw ang magmamataas. Pero ang breakthrough na ang Diyos ang gumawa, yung bagay na hindi mo kayang gawin, siya ang gumawa, nanguna sa sayo. So balikan natin yung Micah chapter 2 verse 13. Magbubukas ang Diyos ng daan para sa kanila at papalayain sila mula sa pagkabihag. Magtatakbuhan silang palabas sa pintuang lungsod at magiging malaya. Si Yahweh, nakita niyo ba yung talatang yon, yung magsalitang yon? Si Yahweh mismo na kanilang hari ang sa kanila'y mangunguna. So you don't walk to breakthrough, you walk behind the breaker. Okay, maintindihan natin. Hindi ikaw yung sumipa ng pintuang sarado para mabuksan. Hello? Kasi totoo lang, marami ng pintuang sinusubukan mong sipain na mabuksan hanggang ngayon sarado pa rin. Naintindihan niyo po yung analogy na yon? Maraming pagkakataon sa buhay mo, gusto mo mangyari ganito, gusto mo mangyari ay ganyan, gusto mo makamit yung ganito, gusto mo mapuntahan yung mga gantong bagay, maranasan yung mga gantong bagay, pero hindi nangyayari. Bakit? Ikaw yung gumagawa. Pero pag sinabing ang Diyos ang gumawa, kasi pinangunahan ka niya at nasa likod ka lamang niya. Siya yung nagbiyak, siya yung nagbutas, at dahil binuksan ito ng Diyos, kaya ka makakapasok doon sa breakthrough na yon. So understand, nandiyan po ba kayo? Our God is the source of our breakthrough. Sabi mo sa iyong sarili, my God is the source of my breakthrough. Ang Diyos ang gumawa noon. Bakit din kayo lahat sa akin? Marami totoo naman, kahit hindi Kristiyano, ay maaari makaranas ng tinatawag na breakthrough. Tama? Sa definition ng breakthrough na meron sa mundo. Okay? Nagsipag ka. Kahit ikaw ay isang estudyante, nag-aral kang mabuti, habang nagtatrabaho, nagka-breakthrough ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral. Maaaring yun ay isang definition ng breakthrough sa'yo. Nandiyan kayo? Nanggaling ka sa isang mahirap na pamilya, talagang halos walang-wala, pero ikaw ay nagsipag, nangarap, nagpursige. Hindi ka Kristiyano, hindi ka mananampalataya, pero nagkaroon ka ng breakthrough, nagkaroon ka ng sasakyan, nagkaroon ka ng bahay, nakamit mo yung mga pangarap mong material, nagkaroon ka ng breakthrough sa tingin ng mundo. Hello? Pero pag sinabing breakthrough mula kay Lord, it is not just answered prayer, it is divine intervention that lifts you into a new level. So pag sinabing breakthrough mula sa Diyos, hindi lang tinugon ng Diyos ang iyong panalangin, kundi ang Diyos ay nag-intervene. Kaya pag sinabing breakthrough mula kay Lord, yung hindi kayang gawin ng tao, kaya niyang gawin. Hindi nyo kayang magkaroon ng anak, pero bibigyan kayo ng Diyos ng anak. Yun ay himala. Hello? Hindi mo kayang baguhin ang iyong asawa, kahit anong gawin mong dasal sa kanya, kahit anong yung pahid ng laway sa noon niya. Kahit anong bulong ang gawin mo, hindi mabago-bago ang iyong asawa. Pero dahil naniwala ka sa Diyos at ang Diyos ay kumilos, nakita mo yung asawa mong hindi mananampalataya, ngayon kasama mo na naglilingkod kay Lord, yan ay breakthrough na ang Diyos ang gumawa. Nag-intervene ang Diyos sa bagay na hindi mo kayang gawin at itinaas ka ng Panginoon. So breakthrough is God breaking limitation so His people can enter into His purpose. Pag sinabing breakthrough, ang Diyos ay nagbiyak ng iyong limitasyon. Kasi totoo lang, may limitasyon tayo. May mga bagay na hindi natin sadyang kayang gawin. Sino aamin yan? Na talagang may mga bagay na hindi niya kayang gawin, taas ang kamay. Kaya pag ang Diyos ay nag-breakthrough sa iyo, tatanggalin niya yung limitasyon iyon sa buhay mo. At siya'y kikilo sa buhay mo para daling ka sa kanyang layunin para sa buhay mo. At sabi mo nga sa katabi mo, maganda ang layunin ng Diyos sa iyo. So pag sinabing breakthrough, is a shift from bondage to freedom, from drought to abundance, from stuck to unstoppable. May nangyayaring shifting. May pagbabago. Ibig sabihin, pag nangyari sa iyo ang breakthrough na mula sa Diyos, yung kalungkutan mo na hindi mo maialis-alis,
Sa puso mo, pag nagkaroon ka ng breakthrough mula kay Lord, magiging masaya ka na. Hello? Pagka nagkaroon ka ng breakthrough, yung wala kang kapayapaan, gabi-gabi na lamang natatakot ka, hindi ka mapakali. Pag dumating sa iyo ang breakthrough, mapapalaya ka. Hello? Pag dumating ang breakthrough sa iyo na mula sa Diyos, yung hirap na hirap ka sa buhay. Sinubukan mo na ang lahat ng trabaho. May online job ka na, meron ka pang on-site, meron ka pang umaga, gabi, madaling araw, naglalalamove ka pa. Lahat talaga ginagawa mo na. Pero hirap na hirap ka pa rin. Pero kapag ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng breakthrough, siya lamang ka makagagawa, makakaranas ka ng dakilang pagpapala. You become unstoppable. So pag sinabing ang Diyos ang gumawa ng breakthrough, it is God making a way where there is no way. Amen? Pag sinabing breakthrough from God, ang Diyos ay gawa ng daan doon sa bagay na walang daan. Yung bagay na imposible. No, itong picture nito, alam natin yung kwento mula kay Moses kasama ng mga Israelites for 400 years. Bigyan lang natin konting background. Ang bayang Israel ay alipin sa Egypt. Sila ay slave. Dumating ang pangungusap ng Diyos, nalalaya ang bayang Israel at siya ang gagamitin ng Panginoon. Gumawa ang Diyos ng iba't ibang mga himala para mapalaya sila. Dumating yung pagkakataon na matay lahat ng mga panganay, hayop at mga dakila at mahihirap doon sa Ehipto at sila'y pinalaya ng Panginoon. At nung sila'y lumaya na, masayang-masaya sila. Pero biglang nabago ang isip ng mga Egyptian at ng Pharaoh. Muli silang hinabol at muling gustong kunin para silang ibihag at gawing alipin muli. Pero nandoon sila sa harapan ng dagat na pula, the Red Sea. At sa gilid at kanan nila ay ilang o disyerto. Sa likod naman nila ay humahabol ay ang bayang Egypt, yung buong mga karwahe, sundalo ng Parao. Wala silang ibang pupuntahan. Nanalangin si Moses. At ang sabi ng Diyos, ituon mo ang tungkod mo sa harap ng dagat at ito'y nahati sa gitna. Naging kwento ito ng Biblia. Naging patotoo na kaya ng Diyos gumawa ng himala, kaya ng Diyos gumawa ng daan sa bagay na walang paraan. Meron ba kayong mga bagay na tingin nyo'y walang paraan, walang resulta, kumbaga wala nang pwedeng makalusot, hindi ka na makalusot, stuck ka na. May ganun ba kayong pangyayari sa buhay nyo? You feel like you are stuck? Hindi ka naman makabalik sa kabila kasi nandun papatayin ka ng nakaraan mo. Hindi ka makatakbo sa kanan kaliwa kasi walang pupuntahan yon. Kailangan mag-move forward ka. Kaya lang, paano ka mag-move forward? Dagat na pula. Hello? Pero kapag ang Diyos ay gumawa ng himala sa atin, kahit yung bagay na imposible, biri mo yung dagat mahati sa gitna at yung daraanan nila ay tuyo, yun yung breakthrough. Yung bagay na hindi mo kayang gawin. Hello? At sabi mo sa katabi mo, totoo lang, marami kang bagay hindi kayang gawin. So aminin mo maging sa iyong sarili, marami kang bagay na hindi mo kayang gawin sa buhay mo. Kailangan mo ng breakthrough mula kay Lord. Again, tanong ko po, sino rito gusto ng breakthrough mula kay Lord? Taas ang kamay. Puntahan muna natin yung mga tinatawag na enemies of breakthrough. May kalaban kasi ang breakthrough eh. Okay? Number one, pag sinabi mong enemies of breakthrough, na nagiging hadlang para ang Diyos ay makakilos sa atin ng bagay na imposible magiging posible, ang number one isang hadlang dyan is your mindset. Nandiyan kayo? Kapag ang isip mo hindi na bago mula sa salita ng Diyos at ang mindset mo ay tulad pa rin ng pag-iisip ng dati. Hello? Mahihirapan ng breakthrough sa'yo. Tingkay lahat sa akin. Tulad ng kahirapan is a mindset. Hello? Yung salitang hindi ko kaya is a mindset. Yung salitang hanggang dito na lamang ako is a mindset. Hello? May kausap po ba ako rito? Para tayo magkaroon ng breakthrough, you have to change how you think. Kailangan baguhin mo kung paano ka mag-isip. Hello? At sinabi ng Bible, you have the mind of Christ. So isang kalaban ng breakthrough
is, again, hawakan natin makakapal, malalapad natin noo. Ayan. O sino yung mga yan? Alam mo, malapad yung noo nyo. Parang landingan ng eroplano yan. Kailangan mabago yan. Magkaroon kayo ng isipan tulad ni Kristo. Hello? Kasi kung ang isipan mo, lagi hindi ko kaya. Ito talaga kami. May sinasabi sa iyo si Lord. Kanya kayo? May pangako ang Panginoon. May mga preaching ka maririnig ng pag-asa. Kayang gawin ng Diyos. Pero isip mo, totoo kaya yan? Talaga ba yan? No? Laging nagdududa ang isip mo. Ay! Nahihirapan ng breakthrough sa'yo. Sumunod, yung tinatawag na fear and doubt. Yung takot at laging pagdududa. Kapag takot ka, hindi ka makakaabante. Hello? Kalaban ng breakthrough ay yung fear and doubt. Yung fear yung sasabing, kakayanin ko kaya to? Paano na kung makaharap ako ng problema, suliranin? Hello? Amen ba? At punong-puno ka ng pagdududa. Lagi ka nagda-doubt sa kayang gawin ng Diyos sa'yo. At kayang gawin ng Diyos sa magitan ng talentong ibinigay niya sa'yo. Hello? Pangatlo, yung tinatawag na disobedience and partial obedience. Yung hindi pagsunod at yung isa naman, sumunod nga pero hindi pa binuo. Hello? Magiging hadlang din yan. Nagbigay ka na rin naman ng tithes mo, bakit binawasan mo pa? Kaya ang hirap ng breakthrough. Hello? Sumunod ka na rin naman. Bakit hindi mo pa sinagad-sagad? Ikaw sa po ba ako rito? So, disobedience and partial obedience, parehas din yan. It will hinder your breakthrough. Sumunod, the spirit of delay. Yung may sinabi sa iyo si Lord na direksyon for your breakthrough, kaya lang pinatatagal-tagal mo pa. Alam nyo ba, isang taktika ng kaaway, tingin lahat sa akin, is i-delay ka. Kasi lahat tayo bilang tao ay may limitasyon sa oras at panahon. Kaya, kung maaari, alam na kaaway, mayroong gagawin sa iyo si Lord, may breakthrough sa iyo, ang gagawin niya, i-delay ka. Isang taktika ng kaaway, yung tinatawag na delaying tactic. Hello? I-delay ka ng kaaway. Bibigyan ka ng isang karelasyon na hindi tama. It's a delaying tactic. May kausap ako rito? Hello? Isang paraan ng kaaway is to delay you. Amen. Kaya hindi mo maranasan kasi meron na siyang ginawang daan. Binectro niya yung hadlang sa buhay mo. Ikaw naman, ayaw mo pang humakbang. Bakit ito na kaya talaga? Puro duda. Hello? Para ba sa akin talaga to? Anong sa loob niyan? Pag pumasok ako, anong mangyayari? Puro doubt. Isip mali. Sinasabi na sa iyo ni Lord, mag-move forward ka. Paano na? Teka lang. Ikaw sa bako rito? Marami sa inyo hindi makapag-move forward. Bakit? Lagi nyo tinitignan yung nakaraan nyo. Hello? Hanggang ngayon, talikalakan ng damdamin ng yung nakaraan. Mga relasyon ng nakaraan. Nahihirapan ka ngayon makipag-relasyon ng bago. Pero kasi bakit lagi mo tinitingnan yung nakaraang relasyon? Nasaktan ako, iniwan ako. Hello? Para yan sa mga hahay. Para yan sa mga tama na sa panahon sa pakipagrelasyon. Pero kung wala ka pa sa panahon, huwag mo nang isipin yan. And then, sumunod, panglima, na magiging enemy of your breakthrough is lack of the fire of the Holy Spirit. Pag kulang ka ng apoy sa banal na Espiritu ni Lord. Nandiyan kayo? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, sikuhin mo ng malakas, sabi mo, kapatid. Sige, sabi mo, kapatid, lagi kang mapuspos ng banal na Espiritu ni Lord. Sabi mo, lagi mapuspos ng banal na Espiritu ni Lord. Kasi magiging hadlang sa atin yung pagiging karnal natin at hindi paglakad sa kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos para yung breakthrough kaya niyang gawin ay hindi mo maranasan. Bakit? Kapag hindi ka naging spiritual, karnal ka, pag dumating yung breakthrough, kapatid, aangkinin mo, ikaw yun. Ikaw sa bako rito? Hello? Kaya ulitin mo, sabi sa katabi mo, kailangan mapuspos ang banal na Espiritu ni Lord.
Pagpuspos ka naman ng Espiritu ng Diyos, lumalakad ka sa kabanalan, katwiran, kapuspusan naman ng Espiritu ng Diyos, madali ang breakthrough para sa'yo. May kwento sa Bible, okay? Pag-usapan natin na isang magandang analogy para sa breakthrough na para sa atin ay yung kwento ng Wall of Jericho na alam ko marami sa inyo ay alam na ito. Ang Wall of Jericho, ito yung pader na kung saan itinayo ng mga taga-Jericho upang yung mga kalaban nila ay hindi makapasok. Okay? Itong Wall of Jericho, sabi ng mga Bible scholar, ay napakakapal na kung saan kaya ang parang 8 jeep para ilagay mo sa wall na yon. Ganong kakapal yun. Okay? It is a fortified kung saan ginawa para yung kalaban ay hindi makapasok. Pero may pangako ang Diyos sa bayang Israel na ang Jericho ang unang bayan para sa promised land. Basahin natin sa Bible. In Joshua chapter 6, at I want you to see something here, very important for our breakthrough. Joshua chapter 6 verse 1 to 2. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands along with its king and its fighting men. So sabi rito, may gates of Jericho were securely barred. Grabe yung pagbabantay. Kasi alam nila na yung bayang Israel nandyan na, sasakupin sila. Pero ang bayang Israel, mayroong pinanghahawakan sa puso nila na yung bayang yun ay kanila. Kaya ang ginawa ng mga taga-Jericho, sinarado nila ito kung saan kahit yung mga nasa loob, hindi makakalabas at yung mga nasa labas ay hindi makakapasok. Saradong-sarado. Ibig sabihin, walang flow. Hello? Minsan parang sa pera yan, walang cash flow. Saradong-sarado. Kung ano yung inipit mo sa wallet mo last year, hanggang ngayon nakaipit pa rin dyan. Walang breakthrough. Parang yung lola ko, yung pera niyang nakaipit, nandun sa ilalim ng kanyang bra. Ipit na ipit doon. Pag hinila mong ganun, may amoy na eh. Walang makapasok, walang makalabas. Ano yung breakthrough? Pag nabuksan ng Diyos, makakapasok, makakalabas. Pero ito ay isang pagpapakita na merong wall na nagiging hadlang ng pagpasok at paglabas. Verse 2, sabi doon, at makita nyo ito, then the Lord said, ito napakahalaga, we have to receive a revelation from God. Then the Lord speak, the Lord said, nagsalita ang Diyos. Amen. The first step for you to receive your breakthrough, kailangan may revelation ka kay Lord. Meron kang narinig kay Lord. May natanggap kang salita ng Diyos. May kausap ba ako rito? Hindi salita ng kapitbahay mo. Hindi salita ni Marites, ni Marisol. Kundi yung sinabi ng Diyos. Hello? Meron ba kayo pinanghahawakan sinabi ng Diyos sa inyong buhay? Sino dito, alam niyang may pangungusap ang Diyos sa kanya para sa iyong pangarap, para sa iyong negosyo, para sa iyong pamilya, para sa iyong personal na buhay, may sinabi ang Diyos sa breakthrough. Sino may ganun pinanghahawakan kay Lord? Yan ang problema ng maraming Kristiyano, wala kayong pinanghahawakang pangako ng Diyos. Hello? Kailangan may marinig ka na anak, ito ang gagawin ko sa iyo. Anak, ito ang pangako ko sa iyo. Anak, ito ang gagawin ko sa iyo. May pinangahawakan ka. Pag may sinabi si Lord, sumunod, yung naka-bold letter, yellow dyan, ano sabi? See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. Napakahalaga nung salitang see. Ulitin mo, sabihin sa katabi mo, breakthrough is for you. Pero ang tanong, hallelujah, nakikita mo ba? Hello? God is telling Joshua, He's not telling Joshua to look with physical eyes. Kasi bakit? Pag tinignan mo yung wall, ang kapal.
Pag tinignan mo yung wall, talagang mahirap basagin. Hello? Pag tinignan nila yung sitwasyon, mahirap sila makapasok. Hello? Kaya sinasabi ng Diyos, huwag kang tumingin sa physical na nakikita mo. Kaya ang hirap natin magkaroon ng breakthrough. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Lagi kang nakatingin sa wallet mo. Lagi kang nakatingin kung saan ka nakatira. Kung ano ang pinanggalingan mo. Hoy! Hello? But God is commanding Joshua to see with spiritual vision. Ang sinasabi ng Diyos kay Joshua, you have to see behind the situation na meron kayo ngayon. Diyan nagsisimula ang breakthrough. May sinabi si Lord, edi nakikita mo na. Kahit punong-puno ka pa rin ng kahinaan, punong-puno ka ng sakit karamdaman, punong-puno ng sitwasyon at problema, pero tinitingnan mo na yung sinabi ng Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Hello? Kailangan makita mo ito. No, because breakthrough begins in what you see before it appears in what you hold. Nagsisimula yan sa bagay na nakikita mo bago mo mapanghawakan. So see means opening our eyes to the spiritual realm. Huwag ka lang tumingin sa natural. Kasi ang problema ng marami sa atin o tingkay lahat sa atin. Lagi kang nakatingin sa natural. Ilan ang laman ng wallet mo? Ilan ang laman ng refrigerator nyo? Hello? Magkano matatanggap yung bonus, 13-month pay? Hello? Nakikita mo lagi is natural, physical. Kung ang makikita ni Joshua ay yung fortified wall, kung makikita niya yung kalaban na nasa loob, advance sila kaysa sa kanila. Para makapagtayo sila ng ganung wall, advance yung kanilang kaisipan, yung kanilang weaponry, doon sa loob. Kaya sinabi ng Diyos, see. Hello? You have to see kung ano man yung nakikita mo sa natural nang higit sa sinasabi ng Diyos. Makita mo yun. Ngayon, ang tanong, tingnan lahat sa akin, ano bang nakikita mong breakthrough sa buhay mo? Meron ba? May nakikita ka ba? Ha? Wala ka na nakatingin sa problema. Wala ka nakatingin sa asawa mo. Pag tumingin ka sa asawa mo, maiinis ka talaga. Hello? Saan ba nakatingin? Problema suliranin. Saka nakatingin sa mga bills nyo lagi. Totoo, di ba? Nahihirapan ka tuloy makaabante, nahihirapan kang maging masaya, nahihirapan kang maniwala sa sinabi ng Diyos at pangako ng Diyos. Bakit? Lagi kang nakatingin sa natural. Ay hindi spiritual. Ang natural ay mga bagay na mahahawakan mo. Pero ang pangako ng Diyos is spiritual. Hello? Amen. So you have to see it. Your vision determines your victory. Sabi mo sa iyong katabi, your vision determines your victory. Kaya pala sinabi ng Diyos, makaayos yung aking mic, kaya pala sinabi ng Diyos, without the vision, my people perish. Pag wala kang nakikita sa kayang gawin ng Diyos, diyan ka matatalo. Naintindihan niyo po yun? Gusto kong ipagdiinan kasi marami sa atin, hirap ka sa breakthrough mo, kasi bakit? Wala kang nakikitang kayang gawin ng Diyos. Narinig mo yung sinasabi ng Diyos, kaya lang hindi makita ng iyong spiritual eyes. Bakit? Nakatingin ka lagi, pag tumingin ka sa salamin mo, puro puti ng buhok mo. Nakatingin ka sa natural. Hello? Pagtingin mo sa asawa mo, naku, lasinggero. Pagtingin mo sa anak mo, lagi na lang nagmo-Mobile Legend, ayaw mag-aral. Ikaw sa bako rito? Pag tumingin ka sa natural, mauhulog ka talaga. Mahihirapan ka sa breakthrough. So you have to see beyond.
Sabi ng Panginoong Diyos, you have to see. Balikan natin, verse 2. Then the Lord said to Joshua, pakipindot, see, anong gustong sabihin ng Diyos dito? See, I have delivered Jericho into your hands. Nakita niyo ba yung pagkakagawa ng sentence? Ano sabi doon? Sabi ng Diyos, makita mo. See, nangusap ang Diyos, makita mo. So, ulitin ko, may pangusap si Lord, nakikita mo ba yon? Naintindihan mo yung sinasabi ng Diyos sa'yo? Then you have to see it na I have delivered Jericho into your hands. Nakalagay doon, delivered. Hindi, I will deliver. Kaya nga, breakthrough is for you. Kasi bakit? Tapos na. So if it is past tense, it's ours. Past tense na yung delivered. Hello? Sabi sa katabi mo, pagka past tense, sa'yo yun. Ibig sabihin, tapos na, finish na. Sabi sa katabi mo, finish na. Kaya nga, breakthrough para sa'yo. Bakit? Finish na eh. Breakthrough is already given because Jesus finished the work. Tapos na. Kailangan lang makita mo. Please understand, receive it in your faith, receive it in your heart, receive it in your spirit. Magbabagong taon. Hello? Paulit-ulit nangyayari sa maraming Kristiyano. Nakakalungkot, mananampalataya ng Panginoon. Linggo-linggo pumupunta ng church, linggo-linggo nagwo-worship, pero nahihirapan sa breakthrough. Bakit hindi mo nakikita ng spiritual eyes ang mga bagay na ibinigay na ng Diyos para sa'yo? Naintindihan niyo ba yon? Hindi mo nakikita ang mga bagay na binigay na sa'yo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ang totoo, ang breakthrough, tapos na, sa'yo na yon. Yung iba, tulala pa rin. Ganyan pa rin. Bakit? Lagi nakikita pa rin yung problema. Pag tinignan mo yung problema, lalala yan. Lagi nga natin sinasabi, wag mong tignan ng problema. Ang problema, pag tinititigan mo, lalo ka mamumblema. Hello? Problema siya, wag mong problemahin siya. Problema na siya, poproblemahin mo pa. Parang wala akong kausap dito ngayon Hello? Ano sabi ng John 19 verse 30? Sinabi ng Panginoong Yesus nung siya inakapako sa krus, when he had received the drink, Jesus said, at ito yung isa sa huling winika ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi niya, it is finished. It is done. It is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Tapos na. Nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo, inialay niya ang kanyang buhay. Ngayon, lahat ng pangako ng Diyos is now yes and amen through Christ Jesus. Naintindihan niyo yun? Itong ibig sabihin nun. Ibig sabihin, anuman ang labanan mo, ang totoo, tapos na yan. Tagumpay ka na. Hello, parang isang bata, nagsushooting siya doon sa basketball court. Tapos binubuli siya ng mga nandoon na mga naglalaro kasi ang lit-lit lang niya. Parang di pa marunong mag-shoot. Bigla siyang inayang makipaglaro ng basketball. At ang mga kalaban niya doon sa lugar na yon ay magagaling mag-basketball doon sa kanilang parang laruan. Hinahamak siyang maglaro. Pero sabi niya, sige, tatawag ako ng katim ko laban sa inyo. Kaya nung tinawag niya, naglapitan itong mga ito. Nagdatingan. Kasama si Jordan, si Stephen Curry, LeBron. Ano sasabihin ng mga nanonood at kalaban? Finish na. Hindi pa nagsisimula ang laban, konklusyon, Anong konklusyon? Tapos na. Hindi pa nagsisimula ang laban, ano mangyari? Finish na. Ano sasabihin ng mga kalaban niya? Anong laban niya? Ano ba yan? Ba't pa tayo maglalaro? Finish na yan. Nandiyan kayo? May laro pa rin na pwede mangyari, pero ang konklusyon, alam na ang ending. Hindi na nyo pag sinabing finish na?
Ibig sabihin, pag sinabi, it is finished, the work was done. Tapos na, bayad na, meron na, ibinigay na, finish na. Kailangan mo lang tumayo. Kailangan mo lang manindigan. Kailangan mo lang maniwala. Kasi ang labanan ay tapos na. The victory is already yours. Parang wala akong kausap ngayon na. Kaya hindi ka naghahanap ng identity. Meron ka na kay Kristo. Hindi ka naghahanap ng pabor. You carry the favor of Jesus. Hindi ka naghahanap ng provision. Nakadeposit na ang supply para sa'yo. Hindi pagagalingin ka pa lang, pinagaling ka na. Hindi palalayain ka pa lang, pinalaya ka na. Hello? Naintindihan nyo ba? Kaya sinabi ng Diyos, Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands. Ibinigay ko na. So lahat ng bagay na pinangako ng Diyos sa atin, listen church, it is already deposited in us through Jesus Christ. Lahat ng tagumpay, lahat ng mabubuti, lahat ng mga pangako ng Diyos, diniposito ito sa ating mga puso at espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nasa sayo na yan. Naintindihan niyo yun? Kaya ang tagumpay, nasa sayo na. Ang kalakasan, nasa sayo na. Ang breakthrough, nasa sayo na. Kung nasa akin na, now how to withdraw it? To manifest in our lives. Withdraw them by believing and recognizing it's existing, that it is in you already. Ano sabi diyan? Para ma-withdraw mo yung diniposito sa iyo ng Diyos. May diniposito si Lord eh. May binigay sa sayo. Ang Panginoong Hesus ay nasa sayo. Yun yung dakilang katagumpayan ng Diyos ay nasa atin ngayon. Pero para mag-manifest yun, kailangan ma-withdraw mo yun sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Nandiyan ba kayo mga kapatid? Mark 11 verse 23 to 24. Can we read it all together? 1, 2, 3, go. Truly, I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourselves into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have. Ano sabi? Believe that you have. Maniwala kang tanggap mo na. Kaya nga po, please understand, our Christianity doesn't begin in what you will do. Christianity began in what already God has done through Jesus Christ. Ang pagiging Kristiyano natin hindi nagsisimula kung anong kailangan mong gawin. Nagsisimula ito kung ano na yung tinapos na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag sinabi mo sa bundok, umalis ka dyan. Bundok, it represent problem. At hindi ka magdududa, hindi ka magdadalawang isip, bakos nananampalataya ka sa panalangin, sinasabi mo ito, then you will receive it. You already have it. And it will be yours. So discover and live to what is already yours. Sabi mo nga sa katabi mo, discover and live what is already yours. I-discover mo at iyong panampalatayanan, ipamuhay, yung mga bagay na ibinigay na sa iyo ng Diyos, kailangan niyang mag-manifest. Hello? Kaya kung nasa kahirapan ka, may breakthrough, maniwala kang pinayaman ka na ni Lord. Kailangan nyo, nasa sayo, mag-manifest. Paano? Maniwala ka, manampalataya ka. Amen? Nasa sayo na yan. Kailangan mag-manifest. Kailangan makita yan. Paano? You have to live by faith. Kailangan mamuhay ka sa pananampalataya sa sinabi na ng Diyos para sa'yo. Naniniwala ka ba sa sinabi ng Diyos sa'yo? Kaya lang, matatabunan lahat ng mga sinabi ng Diyos kapag lagi kang nakatingin. Hello? Sa mga problema, sabi ng Panginoon, see, I have delivered Jericho into your hands. Pakita mo kasi. Panampalataya na mong ibinigay na ng Diyos. So, gumagawa ka ngayon. Hindi
hinihingi para makuha mo pa yung mga bagay. Makuha mo pa lamang yung mga bagay na wala pa sa'yo. Ha? Oh. Hallelujah. Nagtatabaho ka, gumagawa ka, nangangarap ka, hindi sa mga bagay para makuha mo yung mga bagay na wala pa sa'yo. Ginagawa mo yung mga bagay na lumalakad sa pananampalataya para yung mga bagay na binigay na ng Diyos sa'yo ay mag-manifest. Hello? Naintindihan niyo yun? So you have to see it to receive it. Joshua chapter 6 verse 10. Do not shout, do not even talk. Joshua commanded, not a single word from any of you until I tell you to shout, then shout. Binigyan ng Diyos ng instruction, kaya napakahalaga ng instruction eh. God already deposited in you the blessing, the miracle, the breakthrough. Pero siyempre, parang isang bangko, kailangan may gagawin ka. Pipirma ka, kukuha ka ng withdrawal slip. Tama? Kailangan pupunta ka mismo sa bangko, isusulat mo, pipila ka. Ang hinihingi mo doon, yung sa'yo naman eh. Hindi mo ninanakawan yung bangko. Kinukuha mo kung ano yung dinipositong para sa'yo. Pero kailangan alam mo kung ano yung dapat mong gawin. At sabi ng Diyos, see, I have delivered Jericho to you, pero ito ang instruction. Una, 6 na araw kayong iikot sa Jericho. At bawat araw, iikot kayo ng 1 beses, pero huwag kayong magsasalita kahit kaunti. Bakit? Pag sinabi na ng Diyos yung pangako niya sa'yo, bawal ang kontra. Kaya sinasabi ng Diyos, huwag kayong magsasalita, kasi ayaw ng Diyos, listen to me, nandiyan kayo? Na kontrahin mo yung pangako ng Diyos. Hello? Because many Christians cancel their own miracle with their mouth. Hello? Naintindihan niyo ba yun? Nasa yun ang breakthrough, kaya lang lumalabas lagi sa bibig mo, puro reklamo. Hello? Pag-isip pa lang ng umaga, puro ka na reklamo. May kilala kayong ganyan? Ha? Pag-isip pa lang ng umaga, nagmumura na. Konsumido na sa buhay. Papunta sa trabaho, nagdadabog. Kainis ng mga supervisor ko. Kainis ng mga kasama ko sa trabaho. Kaya hindi mo maranasan breakthrough kasi ang lumalabas sa bibig mo, puro negatibo. Nagkaroon ka na ng konti masamang pakiramdam, hindi mo mamamatay na yata ako. Hello? Many Christians cancel their own miracle. Why? Yung lumalabas sa kanilang bibig, your words can partner with God or partner with the enemy. Saan ba nakakonect yung lumalabas sa bibig mo? Yung sinabi ng Diyos o yung ginagawa ng kaaway? Naintindihan niyo yun? Saan nakakonect yung lumalabas sa bibig mo? Ito ba'y nakakonect sa sinabi ng Diyos o yung ginagawa ng demonyo sa'yo? Hello? Kung pakikinggan na lumalabas sa bibig mo araw-araw, ire-record at pakikinggan, anong mas madalas na lumalabas dyan? Hello? Sabi ng Panginoong Diyos, habang ako'y buhay na Diyos, gagawin ko yung mga bagay na sinasabi at pinag-uusapan ninyo. Kita nyo, minsan ang kakalungkot, ang pinagpe-fellowshipan ng mga magkakapatid, ang fellowship ng pamilya, puro problema. Yes, hindi natin dinideny ang problema, pero hindi tayo nakapokus sa problema. Huwag kang kainin ng problema. Sikuhin mo yung katabi mo, huwag kang kainin ng problema. Huwag mong pansinin. Yes, hindi mo dinideny ang problema, pero mas naniniwala ka sa kayang gawin ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong magsasalita kahit kaunti. Huwag nyo ika-cancel. Yung sinabi ko inyo na yan. Ang bigat nun, kasi tayong mga tao, pagka may problema tayo, ang ingay-ingay natin magsalita. Kung kani-kanino mo sinasabi yung problema mo, imbis na bumuti, lalong lumalala. Hello? So talagang may panahon ng pananahimik. Hello? Now, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon sa 7 araw, on the 7th day, 7 beses kayong iikot.
No, sabi ng Panginoon Diyos in verse 11. So he caused the ark of the Lord to circle the city, going about it once, and they came into the camp and spent the night in the camp. Number 1, napakahalaga nito. Sa verse 11, na dapat natin maintindihan. Sa pag-ikot nila ng pananahimik, hindi sila dala-dala ng kanilang emosyon, kundi pinangungunahan sila ng ark of the Lord, which symbolizing the presence of God. Naintindihan niyo yun? Lagi tayong pangunahan ng presensya ng Panginoon. Why? Again, ano yung breakthrough para sa atin? You don't walk to break through, you walk behind the breaker. Hindi ikaw gagawa ng breakthrough eh. Sa panahon ng iyong pananahimik at doon umaasa ka sa kayang gawin ng Diyos sa'yo, umiiyak ka, nananalangin ka, hindi nila alam yung pinagdadaanan mo, ikaw lang nakakaalam, wala kang kinakwentuhan. Nananalangin ka lang kay Lord. Pero alam mo, may pangako ang Diyos sa'yo at pinangungunahan ka ng presensya ng Diyos. Makikita mo, ang Diyos ang gagawa ng paraan, gagawa ng himala. Siya ang bubutas ng hadlang sa buhay mo. At saka ka makakapasok. Verse 16, patapos na po si Daddy. Then, 7th time around, the priest sounded the trumpet blast. Joshua commanded the army, shout, for the Lord has given you the city. Ngayon, sabi niya, sa ikapitong araw ng pag-ikot ninyo, 7 beses kayong iikot, pinangungunahan kayo ng Ark of the Covenant, at lahat kayo sisigaw pagtunog ng trompeta. May panahon ng pananahimik, at may panahon ng pagsigaw. Hello? Sabi sa tayo mo, may panahon ng pananahimik, at may panahon ng pagsigaw. Marami sa inyo panahon, ilang beses kayong nandoon sa season ng pananahimik. Pero I believe dumarating na ang season na kailangan tayo magsigawan sa kayang gawin ng Diyos sa atin. Why? Again, breakthrough is for you. Again, tell to your neighbor, breakthrough is for you. Why? Because God goes before you dahil ang Diyos ang manguna sa iyo. Pangalawa, Jesus finished the work for you. Ginawa na ni Jesus, ang tagumpay ay para sa atin. Pangatlo, the promise is deposited in you. Nasa sayo na yung pangako eh. Faith activates a breakthrough in you. Kaya ang breakthrough is not just coming. Breakthrough is already given. Hindi mo kailangang pilitin, hindi mo kailangang habulin. Breakthrough is from God and it has already been placed into your hands through Jesus Christ. Kaya breakthrough is for you. Sabi mo sa katabi mo, breakthrough is for you. Sabi mo sa iyong sarili, breakthrough is for me. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. And this is my declaration. This is my faith. This coming new year, this 2026, you will experience the breakthrough na ang Diyos lamang ang makagagawa sa inyong buhay. You've been waiting for many years. You've been waiting, nananahimik ka lamang. Pero God already deposited in your heart the promise na kayang gawin ng Diyos sa'yo. Now is the time. Maniwala ka, makita mo ang kayang gawin ng Diyos. Panghawakan mo. Kasi ang breakthrough para sa atin. Hallelujah. At sinong gagawa? Sabi niya, it is me, it is I who will make it happen. Ako ang gagawa. Kasi kung ikaw ang gagawa, kapus ka eh. Kung ikaw gagawa, kulang ka. Kung ikaw gagawa, hindi mo kakayanin. At kung ikaw ang gagawa, magmamalaki ka. Kung ikaw gagawa, magyayabang ka. That's right. Kaya sabi niya, ako ang Amen. gagawa. Bakit? Para sa panahon na mangyari ang Yes. breakthrough sa'yo. Walang ibang mapapurihan. Hallelujah. Walang ibang maitaas. Yes, Lord. Walang ibang maparangalan. Kundi ang Jesus. ating Panginoong Yesus lamang. Amen. Are you ready to walk to your breakthrough? Yes. Are you ready to receive your breakthrough? Hallelujah. Come on. Let's worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, shanda bahaya la da bahanda ya la bababahanda. And as we worship the Lord, I believe the Lord is spoken to us. Amen. Speak to us. Nag-usap ang Diyos sa atin ngayong oras na ito. Believe that breakthrough is for you. Amen. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Let's worship the Lord this very moment. Amen. Hallelujah. 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 Can we just praise Him right now? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Yes. Lord. Hallelujah. Oh, we Hallelujah. worship your name, Jesus.